Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Sara Duterte tatanggalan ng maskara. Alan Cayetano nawala ang angas, didikdikin ng NBI sa issue ng kaldero at magkapatid na Cayetano na alarma, daming reklamo. Grabe mga kaibigan, wala talagang lusot si VP Sara Duterte para maitago pa ang kanyang di umano'y ill-gotten wealth. Ayon sa prosecution team, kailangan makita ng taong bayan kung saan galing ang hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte. Samantala, didikdikin ng NBI ang 2019 SEA Games projects kung saan 10 billion pesos ang naibulsa di umano ng isang kontraktor na hindi dumaan sa tamang bidding. Biglang reklamo ang magkapatid na Cayetano, feeling guilty na parabang napaso sa issue ng kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Huhubaran ng tunay na kulay ni Sara Duterte at tatanggalan ng maskara kung saan ba galing ang di maipaliwanag na yaman neto. Pakinggan po natin to. Ipinaliwanag ni House Prosecutor Chel Jokno na hindi lang bank records ang hinihiling nila, kundi pati tax records at AMLAC reports ni VP Sara at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Mahalaga raw ang mga dokumentong ito para mapatunayan ang mga paratang laban kay VP Sara sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman niya. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Tatlo ang gustong mapatunayan ng prosekusyon. Una, na umano'y nakapag-ipon si VP Sara ng yaman na higit sa kanyang kinikita. Pangalawa, na may mga ari-arian daw siyang hindi idineklara sa kanyang SALN. At ikatlo, na nakilahok daw siya sa negosyo habang nanunungkulan bilang bise na ipinagbabawal ng konstitusyon. Tinutulan na ito noon ang kampo ni VP Sara, pero giit ni Jokno, hindi pwedeng hadlangan ng mga ordinaryong batas ang kapangyarihan ng impeachment court. Malinaw daw kasi sa bank secrecy law na may exemption ang mga kaso ng impeachment habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na subpoena. Giit ni Jokno, no one can handcuff the impeachment court to try and decide the VP's case. Tama. Bilang president, ibinalik din ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pinayagan kasi noon ng impeachment court ang mga ebidensyang nakalap bago pa man naging hukom si Corona. Si Presiding Officer Cheese Escudero pa raw mismo ang nagtanong noon sa korte kaugnay nito, habang si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nooy nagsabing ang initial deposits ay bahagi ng opening documents na dapat ay dinala sa impeachment court. Well, tama naman mga kaibigan. Kayo po ba? Pabor ba kayo na buksan at ilabas sa publiko ang bank records, mga tax records at AMLAC records ni Sara Duterte? Malinaw naman po mga kaibigan yung paliwanag ni Attorney Chel Jokno. Walang lusot dito si Sara Duterte. O pigilan man lang sana ng Senado ang pagpapalabas sa bank records ni Sara Duterte dahil nakalagay po yan sa batas natin. At isa pa mga kaibigan, mismong si Alan Cayetano at si Presiding Officer Cheese Escudero ay pumabor sila noon mga kaibigan sa impeachment ni Justice Corona na buksan ang kanyang bank records. Maganda po ito mga kaibigan para malaman ng taong bayan saan ba galing ang yaman ng mga Duterte, lalong-lalo na itong si Sara. Para malaman natin kung galing ba ito sa tama, sa legal, o ba kaya mamaya galing ito sa droga, pogo, sindikato at kung ano-ano pa. Di ba mga kaibigan? Katulad na lamang nito, dapat nating malaman saan ba napunta ang pera ng taong bayan tungkol sa 2019 SEA Games projects, kung saan di umano'y may 10 billion pesos na pondo ang nakontrata ng isang private contractor na hindi man lang dumaan sa tamang bidding. Pakinggan po natin to. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve
na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA Nako. na binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Yun. Ay, iba pa yun, yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong port area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. Well, maganda to mga kaibigan, no? Kasi nga, nilumot na mga kaibigan yung issue nito, yung sa SEA Games noong 2019, lalong-lalo na yung kaldero na yan na nagkakahalaga ng 50 million. Tapos eto pa mga kaibigan, 10 billion pala yung pondo dyan sa 2019 SEA Games. Tapos hindi pa pala dumaan sa tamang bidding. At dahil nabanggit mga kaibigan, ni NBI Director Matibag, yung issue dyan sa kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos, abay galit na galit. Oo, galit na galit yung magkapatid na Kawatano. Kakapal ng mukha, no? Hindi ba dapat taong bayan yung magalit? Mantakin nyo mga kaibigan, 50 million. 50 million pesos para lang sa isang kaldero. Yan, yung cauldron na yan. Kaya nga tinawag na kaldero yan mga kaibigan dating Senador Drilon. Para kasing kaldero Kaya na yan yung naging bansag kay Kawatano, si Alan Peter Cayetano. Oo. So totoo lang mga kaibigan, halos wala naman nangyari sa panahon ni Ombudsman Martires na pag-iimbestiga diyan sa kaldero na yan. Matatandaan po natin na naging mainit po yan na issue noon. Pero wala mga kaibigan. Anong ginawa ni Martires noon mga kaibigan? Nagpa-imbestiga, diba? Bumuo ng fact-finding na grupo para daw imbestigahan itong issue na ito. Wala mga kaibigan, walang nilabas na final report kung may anomalya ba laban kay Cayetano. Wala po. Ang alam ng publiko noon, mapahanggang ngayon, nagsimula lang yung pag-iimbestiga pero walang naging public announcement kung merong bang kasong naisampa laban sa mga sangkot dito. Panahon po ito ni Duterte, 2019. Kaalyado niya, itong si Caldero. Peter Alan Caldero. Kaya ngayon mga kaibigan, nang sabihin naman ngayon ni NBI Director Matibag na muling sisilipin ang 2019 SEA Games project, abatila na paso. At panay reklamo itong magkapatid na Kawatano, lalong-lalo na itong si Pia mga kaibigan. Oo, napaka-asyomera. Pakinggan po natin to. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Totoo Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So, sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one Asyomera. of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it's clearly the intention. Asyomera. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Di ba mga kaibigan, asyomera? How ironic mga kaibigan, no? Kino-question niya si NBI Matibag kung bakit at kung paano niya nalaman at nasabi na malaking kaso ito. Siyempre mga kaibigan, malaking kaso yan, 10 billion, pondo ng taong bayan, yung pinag-uusapan dyan. Samantalang ito mga kaibigan, si Pia Cayetano, siya na mismo, sinasabi niya na malinaw daw ang intensyon ni Matibag, ang manggulo, mang-distract, mang-intimidate, at para daw bang nagyayabang. So ngayon ang tanong namin, paano mo naman nalaman yan? Di ba? Binabrag mo pa, isa kang abogada, tapos ganyan lang kung mag-conclude ka? Napaka-asyomera mo talaga. Oo. Emosyon yung pinapairal niya mga kaibigan para magmukha siyang kawawa. Oo. Parang magkawawa itong magkapatid na to. Tapos sinirarason pa nila
ginigipit na sila ng gobyerno. Kakapal ng mukha talaga mga kaibigan no? Oo. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang? Pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press con na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin? I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Mhm. Kung hindi panindak yon, then I don't know what is. Mhm. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yon. Hindi tayo tanga. Hindi ka naman talaga tanga. Sinasadya mo lang siguro no? Paano kasi mga kaibigan, no? Ugali din ni Pia Cayetano ang magpatama sa kapwa niya, Senator Judge. Tulad nito mga kaibigan, tingnan nyo to. Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Okay, so is it personal or is it a general sentiment? Now, before I proceed, gusto ko magbigay ng example para maintindihan ng mga kababayan natin. A senator, pag sinabi niyang bibitbiting kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator and she's a female senator like me, na kahit na hindi naman isa kong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. O, di ba mga kaibigan, anong tawag dyan? Di ba, hindi ka nga sensitive. Napaka-insensitive mo naman. Para kang rage baiter no? Itong si Pia Cayetano. Di ba mga kaibigan, ang dami-daming pwedeng ihalimbawa. Bakit pa yung kapwa niya, senador, na obvious naman na pinapatamaan niya sa Senator Erwin? Di ba? Ganyan yung ugali ng dalawang to, mahiling magpatama, tapos sila yung feeling kawawa. Pero kay NBI matibag mga kaibigan, malinaw sinabi niya na trabaho lang. Walang intensyon na siraan o takutin ang mga senador tulad ng magkapatid na Cayetano. Lalo na yan si Peter Alan Caldero. Tuloy po natin to. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Tama po kayo dyan. We deserve better. Deserve ng taong bayan, malaman ang lahat. Tungkol sa biglang yaman ni Sara Duterte. Tungkol sa 10 billion pondo noon sa SEA Games. Kung saan, pera naman ng taong bayan yan Pera ng taong bayan yung ginamit dyan. Kaya tama po kayo, Senadora, no? We deserve better. We deserve better kung wala na kayong magkapatid dyan sa Senado. Kasama ng mga DDS senators. Di po ba? Yun talaga. Oo. Lalo na kung mapapanagot pa at mapatalsik sa pwesto yung amo ninyong si Sara Duterte. Yun, deserve na deserve ng taong bayan yan. Yung hustisya ba? Di ba mga kaibigan? Tapos ito namang si Alan Peter Caldero, todo paliwanag. Tapos nagdadrama mga kaibigan, nawala yung angas Oo, matapos marinig yung issue ng 50 million Caldero mula kay NBI Matibag. Pakinggan po natin to. But quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court.
So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Okay. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Ha? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. Wow. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung acknowledge, because we were friends once upon a time, and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Yan na naman. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. And that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. O tapos? Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. It's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Alam nyo mga kaibigan, malinaw naman talaga eh. Yung gustong iparating ng dalawang to. Sa atin mga kaibigan, lakas talaga ng mga gaslight eh, no?
Malinaw naman yung sinabi ni NBI Matibag, di ba? Iimbestigahan nila yung bagong information ngayon na yung 10 billion pesos na yan, dumaan pala sa hindi tamang bidding. No? At napunta lang ito sa isang kontraktor. Tapos ang dami daw kabalbalan mga kaibigan na dapat imbestigahan. At saka mga kaibigan, pera ng taong bayan yan eh. Bakit mo isisikreto yan? Tsaka napaka-asyumero talaga ng dalawang to. Na feeling nila, pinapatamaan sila. Hindi ho ganun yun. Sabi nga natin, kung nagkataon lang, di nagkataon. Pero yung sabihin ng dalawang ito mga kaibigan na sila daw ay ini-intimidate, di ba? Parang niyayabangan ni NBI Director Matibag. Kasi nga daw siya yung sasalang sa susunod na linggo, no, na resource person. Ang dami nilang palusot mga kaibigan no. Kitang-kita naman natin na ginagawa lang nila ito maging feeling kawawa para isipin ng taong bayan na ginigipit talaga itong minority. Kitang-kita sa mga pahayag nila mga kaibigan, iilan na lang kami. Wala dito yung mga kasamahan naming abogado, si Marcoleta. O bakit kasalanan ba ng taong bayan kung nakulong yung kasamahan ninyo na plunderer di umano? O di ba mga kaibigan? Kaya puro drama itong dalawang to mga kaibigan Kaya kailangan nating siyasatin yan na mabuti mga kaibigan. Kailangan buksan yung natin dito, yung mata natin. Huwag tayo magpadala sa mga drama na magkapatid na to. Kaya tama lang yung ginawa ni NBI Matibag. Kung kailangang imbestigahan, dapat lang mga kaibigan. At kung kailangan malaman ng taong bayan, dapat lang. Kasi nga, pera ng taong bayan yan mga kaibigan Hindi naman pera ng mga politiko. No? Na kailangang itago. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.